upang kilalanin ang lawak ng undersea continental seabed ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagsumiti ang bansa sa United Nations Commission on the Limits on the Continental Shelf o kilala rin sa acronym na UNCLCS. Ayon sa DFA, ang pagsusumiti ng seabed claim noong June 15 ngayong taon ay magbubukas ng daan upang makamit pa ng ating bansa ang exclusive rights nito sa pag-exploit ng mga resources sa West Philippine Sea. Ayon pa sa DFA, bago daw sila magpasa ng seabed claim sa UNCLCS, ay nagsagawa muna ng scientific research ang National Mapping and Resource Information Agency. Sinabi din na hindi daw biro ang kanilang pinagdaanan bago ito ipinasa. 15 taon daw nila itong pinag-aralan bago nila ipinasa. Sa ilalim daw ng Article 76 ng United Nations Conventions on the Law of the Sea, ipinaliwanag ng DFA na ang isang coastal state na kagaya na lamang ng Pilipinas ay mayroon umanong karapatan na magtatag ng isang outer limits ng continental shelves nito. Pero gaano namang kalawak ang hinahangad ng Pilipinas sa pagtatatag ng soberanya nito? Ayon sa DFA, ang seabed at subsoil ng mga submarine areas ay umaabot daw mula sa mga baseline ay lampas 200 nautical miles, ngunit hindi lalagpas ng 350 nautical miles. Sinasabi na ito ay dapat kabilang umano sa undersea region, kung saan may sovereign rights dapat ang Pilipinas. Ang pagsukat kasi ay dapat sinisimulan sa baseline, kaya naman kabilang sa rehiyon na tinutukoy ng Pilipinas ang mga isla sa Western Palawan Province. Kabilang na dito ang Spratly, ilang mga islets at mga reefs. Ayon naman sa ilang political analyst, pinaniniwalaan umano ito bilang isang aksyon ng pagdepensa ng Pilipinas sa illegal na claim ng China na 9-dash line sa halos buong rehiyon ng West Philippine Sea. Ang seabed claim naman na ito ng ating bansa ay mariing tinutulan ng Malaysia. Ayon sa Malaysia, ang claim umano na ito ng Pilipinas na extent ng undersea shelf ay nagsimula daw sa baseline ng Sabah. Sinabi din ng Malaysia na hindi nito kinikilala ang pang-aangkin ng Pilipinas sa Sabah batay sa isang note verbal ng Malaysia's Permanent Mission to the United Nations kay UN Secretary General Antonio Guterres noong June 27. Huwag suriin at i-clarify ang submission na ito ng Pilipinas. Gawa ng malinaw na binabaliwala ng Pilipinas ang soberanya ng Malaysia sa estado ng Sabah. Iyan ang hiling ng Malaysia sa UNCLCS. Isinaad din ng Malaysia's Permanent Mission sa United Nations na ang Sabah ay integral part ng Malaysia at kinikilala umano ito ng United Nations at maging ng international community. Ito daw ay parte ng Malaysia mula pa nang itinatag ang Federation of Malaysia noong September 16, 1963. Samantala, umaasa naman ang Malayan Foreign Minister na si Datuk Seri Muhammad Hasan na hindi daw sana makaapekto sa relasyon ng dalawang bansa ang Sabah dispute na ito sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Dapat umano itong hayaang mapagpasyahan sa international level. Posible rin daw na baka mauwi ang dispute na ito sa International Court. Ayon naman kay former Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., hindi umano tatalikuran ng Pilipinas ang territorial claim nito sa Sabah sa kabila ng mga nag-alok umano noon sa Pilipinas ng mga malalaking halaga upang kalimutan ang Sabah dispute. Ayon naman kay Philippine Representative Antonio Lagdameo, ang aksyon umano na ito ng Pilipinas ay maaaring makapagpasigla sa bawat estado upang maging handa sa pagsunod ng mga proseso sa ilalim ng maritime entitlement. Ang nakaraang resupply mission ng Pilipinas, kung saan nangyari ang panghaharas ng China na nagresulta naman sa pagkaputol ng daliri ng isa nating sundalo, ay hindi na nasundan. Gawa nito ang huling supply noong unang bahagi ng Hunyo, ang bumubuhay sa mga sundalong nananatili sa BRP Sierra Madre. Ayon sa AFP, sapat pa naman daw ito sa ngayon, ngunit pinag-aaralan na umano nito ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa upang isabay ang resupply mission sa isang multilateral maritime cooperative activity. Sa activity na ito, sabay-sabay na naglalakbay ang mga barko at mga eroplano.
sa pagpapatrolya ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, kagaya na lamang ng US, Japan, UK at Australia. Samantala, ayon sa pagpupulong ni na AFP Chief of Staff General Bronner Jr. at Joint Chief of Staff Chairman General Charles Brown, tinalakay ng dalawa ang susunod na balikatan exercises at maging ang pagpirma sa General Security of Military Information Agreement. Tungkol naman sa medium-range capability missile ng US, sinasabing mananatili umano ito sa Luzon habang patuloy ang pag-aaral sa paggamit nito sa kabila ng pag-alma ng China at Russia. Ang tensyon ay nagsisimula ng tumaas sa pagitan ng Japan at China. Noong July 2023, naglabas ng serious concerns ang Japan tungkol sa lumalaking impluwensya ng China sa Asia. Ayon sa isang defense report mula sa Japan, ang kooperasyon ng China sa Russia at North Korea ay nagdudulot ng pinakamalalang security situation mula noong World War II. Dahil dito, maaaring itigil ng Japan ang kanilang rules na gamitin lamang ang kanilang military para sa self-defense, isang patakaran na sinusunod nila mula noong matapos ang Global War. Nagbigay rin ng babala ang China sa Japan. Noong August, sinabi ng China na dapat iwasan ng Japan ang anumang hakbang na pigilan ang joint naval patrols ng China at Russia sa rehiyon. Ilang buwan pagkatapos nito, nagbigay din ng babala ang China sa Australia, isang naval partner ng Japan, matapos dumaan ang isang Australian ship sa Taiwan Strait. Parehong nakikita ng magkabilang panig na sila ay pinuprovoke ng isa't isa. Kahit na maaring sabihing posturing lang ito, ang tensyon sa pagitan ng Japan at China ay mas mataas na kaysa dati. Kung sakaling magkadigmaan ng dalawang bansa, maaari tayong makakita ng naval battle na hindi pa natin nasaksihan sa kasaysayan. Para malaman kung sino ang mananaig sa laban ng Navy ng Japan at China, ihahambing natin ang dalawang bansa sa 5 kategorya. Umpisahan natin sa pinaka-obvious na kategorya, ang bilang ng kanilang naval forces. Parehong malakas ang dalawang bansa dito, pero pagdating sa dami, mukhang may advantage ang China. Ayon sa Global Firepower, mayroong 730 naval assets ang China, kabilang ang 150 patrol vessels, 50 destroyers, at 72 corvettes. Sa kabuuang 3.15 million military personnel ng China, 300,000 dito ay Navy personnel. Sa kabilang banda, ang Navy ng Japan ay may 155 total assets lamang. Bagamat malapit ito sa China pagdating sa destroyers, 36 kumpara sa 50 ng China. Napakakaunti ng corvettes nito na 6 lang. Mas mababa rin ito sa ikatlong bahagi ng submarines ng China, 21 laban sa 78 ng China. Mayroon lamang 51,000 naval personnel ang Japan. Kaya masasabi natin na ang Navy ng Japan ay 1/6 lang na lakas ng sa China. Noong 2021, iniulat ng US Naval Institute na ang China ang may pinakamalakas na Navy sa mundo. Noong panahong iyon, sinabi ng Pentagon na mayroon itong 355 ships, kalahati ng sa global firepower, at malamang tumaas ang bilang nito sa 460 pagdating ng 2030. Kahit na may advantage ang China sa dami. Isang report noong 2021 mula sa The Diplomat ang nagsasabing hindi ito nangangahulugang mas malakas ang puwersa ng China. Maraming mas maliliit na barko ang China tulad ng patrol ships na hindi gaanong mahalaga sa laban. Ang mga frigates at corvettes, bagamat mahalaga, ay hindi kasing lakas ng destroyers. Habang nakatuon ang China sa dami, ang Japan naman ay nakatuon sa modernization. Noong April 2022, iniulat na ng komisyon ng Japan ang JS Kumano, ang una sa magiging fleet ng 22 multi-role frigates na dinisenyo para palitan ang Abukuma at Asagiri-class destroyer escorts. Ang mga frigates na ito ay may advanced sonar systems na kapakipakinabang sa pagsubaybay ng submarines ng China at may kakayahang mag-deploy ng mines. Mahalaga ring banggitin ang bilis ng deployment ng Japan. Noong March 2011, nang isang magnitude 9 na lindol ang tumama sa northern coast ng Japan, agad na iniutos ni Hiromi Takashima, commandant ng Yokosuka Naval District, ang lahat ng available ships ng Japan sa lugar. Ang unang barko ay dumating 45 minutes pagkatapos ng lindol.
At sa loob ng 18 oras, mayroong 18 ships na nagbibigay ng aid. Ayon kay Sam Tigreti ng US Naval War College, sa 28 naval wars mula nung Greco-Persian Wars noong 500 BC, 3 lang ang nanalo dahil sa superior naval technology. Ang karamihan ay pabor sa bansa na may mas maraming barko. Ang naval fleet ng Japan ay para sa self-defense at internal aid bago ang warfare. Kaya kahit na nagmo-modernize ang Japan, maaring matalo ito ng China base sa sheer numbers lang. Ang unang kategorya sa ating theoretical battle ay napupunta sa China. Volume defeats modernization halos sa lahat ng pagkakataon. At ang Navy ng China ay 3 beses na mas malaki kaysa sa Japan. Noong February 2021, isang article mula sa Business Insider ang nagsabi na ang mga barko ng China ay nagiging mas malalaki at mas agresibo, at ang Japan ay kailangang magmadali para makahabol. Ang China ay may mas malaking manufacturing capacity kaysa Japan. Ipinunto rin ng article ang isang batas na ipinasa sa China noong February 2021 na nagbigay ng kapangyarihan sa Coast Guard ng China na labanan ang anumang foreign vessels na pumasok sa kanilang teritoryo. Approved na ang paggamit ng lethal force. Hindi ito bago sa maritime ventures. Halimbawa, ang Malaysia at Indonesia ay madalas umatake ng foreign fishing ships na napapadpad sa kanilang tubig. Pati ang Argentina ay pinalubog ang isang Chinese ship na napadpad sa kanila. Pero hindi natuwa ang Japan sa balita ng bagong batas ng China, lalo na't mas maliit ang bilang ng Japanese Coast Guard kumpara sa China. Ayon kay Prime Minister Yoshihide Suga, mas magpapalala pa ito ng tensyon sa panahon na mataas na ang tensyon. Kahit hindi kaya ng Japan makipagsabayan sa China pagdating sa dami, ang kanilang modernization efforts ay mas advanced kaysa sa Beijing. Ayon kay Carl Schuster, dating director ng operations sa US Pacific Command's Joint Intelligence Center, ang warship design team ng Japan ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Nakita na natin ito sa JS Kumano, pero marami pang iba mula sa Japan. Halimbawa, ang Kongo-class missile destroyers. May 4 sila nito: Kongo, Miyoko, Kirishima at Chokai. Lahat sila ay kayang pabagsakin ang guided missiles bago pa man makarating sa Japan. Meron din silang Soryu submarines, ang pinakamalaking submarines na ginawa ng Japan mula pa noong World War II. Ang Soryu ay may timbang na 4,100 tons kapag nakalubog at may 6 na bow-mounted torpedo tubes. Kaya nitong mag-deploy ng mines at may sub-harpoon missiles na gawa ng United States. Hindi rin nagpapahuli ang China pagdating sa modernization. Ayon sa CNN, maraming eksperto ang nagsasabi na ang Type 55 destroyer ng China ay isa sa pinakamahusay sa klase nito. Malapit ito sa laki ng Ticonderoga-class cruisers ng US Navy at may 112 vertical launch system cells na kayang magpakawala ng anti-ship missiles at maglunsad ng munitions sa ere. Ang anti-submarine systems na built-in sa Type 55 ay kayang makipagsabayan sa Soryu submarines ng Japan kung sakaling magkadigmaan. Kumpara sa pinakabagong destroyer ng Japan, ang Maya class, na mas kaunti ng 16 vertical launch system cells kaysa sa Chinese equivalent. Ayon kay Alessio Patilano, isang professor ng war sa King's College, ang quality ng sensors at systems ng Maya class ay nasa top end ng spectrum. Bukod dito, ang Maya class ay mas cost-effective kaysa sa destroyers ng China. Ayon kay Patilano, ang Japan ay nangunguna sa paggawa ng quality ships sa abot kayang presyo at sa malaking scale. Bagamat mas kaunti ang ships ng Japan kumpara sa China, kayang-kaya ng Japan na gumawa pa ng marami habang pinapababa ang gastos. Gayunpaman, mahirap tawagin kung sino ang mas lamang sa kategoryang ito. Ang Japan ay tiyak na gumagawa ng magagandang hakbang sa modernization, ngunit hindi rin nagpapahuli ang China dito. Ang Type 55 ay isa sa pinakamahusay na destroyers sa mundo. At kahit mataas ang kalidad ng mga barko ng Japan na kayang gawin sa malaking quantity, hindi pa ito nagiging reality. Sa kabila ng lahat ng iyon, mukhang nauungusan ng Japan ang China pagdating sa sheer quality ng kanilang ships.
Isang hakbang o dalawa sa unahan ng Beijing sa kategoryang ito, kaya nakuha nila ang punto rito. Pero gaya ng na-highlight kanina, maaaring hindi gaanong mahalaga ang modernization kung ang sheer numbers ay pwedeng maging overwhelming. Walang halaga ang mga ships kung hindi magagamit ng mga tao sa mga barko ang kanilang buong kapasidad. Kaya tatalakayin natin ang susunod na kategorya, ang training. Kapag pinag-usapan ang military might ng China at Japan, kailangan nating tingnan kung ano ang dala ng bawat bansa pagdating sa training ng kanilang naval personnel. Isa sa mga officers, si Sub-Lieutenant Callum D, ay tinawag itong surreal experience, noting na malaki ang pagkakaiba sa training na pinagdaanan niya sa Royal Navy. Ayon kay D, pagkatapos ng graduation ng isang Japanese sailor, agad silang ipinapadala sa jetty at sumasali sa kanilang unang barko bilang bahagi ng training squadron. Sumusunod dito ang 11 buwan ng on-ship training, kung saan natututo ang batang sailor ng higit patungkol sa buhay at trabaho sa dagat, pati na rin ang pagsali sa physical exercise. Kasama rito ang rowing at martial arts, pati na rin ang training para makapag-swimming sila ng 8 miles nang walang problema. Ito ay isang intensive program at pinalalakas pa ng pakikipagtulungan ng Japan sa ibang naval forces, lalo na sa United States sa training exercises. Noong 2021 lamang, ang Japan ay nakibahagi sa 23 multilateral training exercises, kasama ang ibang bansa, higit doble sa kanilang tali mula sa nakaraang taon. Ang mga exercises na ito ay may layuning matuto ang lahat ng bansang kasali mula sa isa't isa, pero nagsisilbi rin itong babala. Ang training ng Japan kasama ang ibang bansa ay isang mensahe rin sa China na may mga kaalyado silang pwedeng magturo sa kanila ng mga bagay na hindi alam ng China at hindi sila natatakot na makipagtulungan. Malinaw na seryoso ang Japan sa kanilang naval training, kung saan ang mga kadet ay dumadaan sa matinding taon ng pag-aaral ng lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa buhay sa dagat habang pinapalakas ang kanilang pisikal na kakayahan. I-combine pa ito sa kanilang training kasama ang ibang bansa na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa multilateral operations, at ang Japan ay handang-handa para sa combat. Ang training ng China ay kasing seryoso ng Japan, habang ang Japan ay may specific training squadron para sa mga bagong recruits. Ang China naman ay gumagamit ng vessel training centers. Ang mga ito ay hindi lang para sa pag-train ng mga bagong recruits, kundi para ipakita rin sa kanila ang kahalagahan ng pagtutulungan kasama ang Chinese Army's Air at Rocket Forces. Bagamat hindi gaanong kilala ang specific na training sa mga vessel training centers na ito, ayon sa SIMSEC, ang basic training sa mga barkong ito ay katulad ng basic phase training ng American Navy recruits. Patuloy ang evaluations ng mga sundalo para masiguro na ang mga recruits ay nade-develop ang kinakailangang skills para sa kanilang post, at may final evaluation bago sila ma-sign off. Ang pinakakapansin-pansin sa approach ng China ay sabay na ginagawa ang recruit evaluations at ship evaluations. Bawat vessel training center ay isang newly commissioned ship o isang lumang barko na dumaan sa repairs at ginagawa ulit para maging seaworthy. Hindi lang nagtitrain ang recruits sa mga barkong ito sa loob ng 6 hanggang 12 buwan para maging handa sa combat, kundi nagtatrabaho rin sila sa vessel training center mismo para masiguro na pasado ito sa sariling evaluation. Ang vessel training center ay nakastation sa buong training period, at ang crew na nagtitrain dito ang magiging crew na magmamando ng barko pagpunta nito sa dagat. Pagkatapos ng commissioning ng barko, may further training pa, gaya ng nakita natin sa Chichi High Air Type 52D Destroyer noong October 2020. 2 buwan matapos pumasa sa evaluation ang dating vessel training center na ito, lumabas ito para sa isang 7-day training exercise sa Yellow Sea. Ang recruits ay nag-practice ng pagbaril sa surface targets gamit ang main guns at nag-simulate ng pagbaril ng anti-air missiles. Kadalasan, ang mga simulations na ito ay gumagamit ng live ammo, lalo na sa surface firing tests, para masanay ang recruits sa paggamit ng live ammo. Bagamat parehong hindi nagbubunyi ang China at Japan tungkol sa kanilang training,
Mahirap malaman ang eksaktong pinagdaanan ng bagong recruits bago sila maging opisyal na bahagi ng Navy ng alinmang bansa. Ngunit alam natin na ang training nila ay tumatagal ng halos parehong panahon at parehong bansa ay nagsasagawa ng additional training pagkatapos nito. Sa Japan, ang training na ito ay madalas na nakatuon sa pagtutulungan kasama ang ibang bansa, habang ang China naman ay nakatuon sa pag-unawa ng kanilang naval recruits sa buong capabilities ng dating vessel training centers na kanilang inassign. Mahirap itawag kung sino ang mas magaling dito, pero mukhang nauungusan ng China ang Japan dahil sa kanilang focus sa realism, kaya gumagamit sila ng live rounds at ang mga recruits ay hindi lang natututo kung paano mag-operate ng barko, kundi station din sila sa barko habang ito ay commissioned kasama nila. Ayon sa US Naval Institute, ang realism na ito ay isang plus point. Ipinakita nila ang North Sea Fleet Minesweeping Unit na nagtraining sa pamamagitan ng pag-clear ng actual mines, na lumikha ng isang risk-reward training strategy kung saan malinaw na pinapakita ng China na ang mga pagkakamali ay may consequences. Marahil ito ay nagre-resulta sa mas matalas na recruits. Score ito para sa China kahit na maaaring tumungo sa magkabilang paraan. Ngunit maaaring makabawi ang Japan ng puntos batay sa kanilang alliances sa ibang malalakas na naval powers. Noong August 2023, sinabi ni President Joe Biden na ang trilateral ties sa pagitan ng United States, Japan at South Korea ay mas lumakas pagkatapos ng talks sa Camp David. Sinabi pa niya na ang pagpapalakas ng mga ties na ito ay isang priority dahil naniniwala siya na mas ligtas ang mundo kapag magkasama ang tatlong bansa. Ang espiritu ng kooperasyon ay malinaw na umaabot sa joint naval operations. Gaya ng nabanggit, ang Japan ay nagsasagawa ng maraming naval training exercises bawat taon, kung saan ang United States at South Korea ay madalas nakasali. Ito ay isang mutual na beneficial relationship. Ayon sa Naval Sea Systems Command, umaabot ang relationship na ito sa punto kung saan ang US ay nakakapanatili ng bases at station troops sa loob ng Japan, kung saan ang base sa Okinawa ang simbolo ng kanilang kooperasyon. Ayon sa Global Firepower, ang United States ay may 484 naval assets at mahigit 731 naval personnel. Hindi pa rin kasing lakas ng China pagdating sa dami, pero kapag pinagsama sa Japan, meron kang isang formidable seabound force. Idagdag pa ang South Korea na may 157 naval assets at 70,000 personnel, at mas malinaw ang larawan. Hindi magiging mag-isa ang Japan sa isang seabound war laban sa China. Maaari nitong tawagin ang suporta ng dalawang malalakas na bansa. Idagdag pa rito ang Japan-Australia Reciprocal Access Agreement na lumilikha ng legal framework para sa military cooperation ng Japan at Australia. Bagamat ang Australia ay hindi makakasabay sa trilateral forces ng Japan, US at South Korea na may 43 naval assets at 20,000 naval personnel lamang, siguradong idadagdag nila ang kanilang mga tao sa laban kung sakaling magdeklara ng digmaan ang China sa Japan, lalo na't malaki rin ang banta ng China sa Australia. Simple lang ang punto, maraming kaalyado ang Japan sa naval space. Ngunit hindi rin naman walang kaalyado ang China. Noong October 2023, nagsagawa ang China ng isang joint special operation na tinawag na Blue Sword kasama ang Saudi Arabia. Ang senaryo ay simple lamang kung saan nagtulungan ang dalawang bansa upang mabawi ang isang commercial ship na na-hijack bilang bahagi ng simulation. Ngunit kasama dito ang daan-daang tropa mula sa dalawang bansa na nagtulungan sa loob ng 3 linggo, nagbahagi ng naval information at pinalakas ang kanilang ties. Ito ay maaaring ikabahala ng Japan. Matagal nang may relasyon ang Saudi Arabia sa United States, lalo na pagdating sa supply ng langis. Kaya nakakabahala na makita ang bansa na nakikipagtulungan sa China sa mga exercises na ito. Ibig bang sabihin ay mas malamang na maging kaalyado ng China ang Saudi Arabia kaysa sa US at Japan kung sakaling magkaroon ng digmaan? Maaga pa para masabi, ngunit ang exercise na ito ay isa lamang sa maraming ginagawa ng China
upang palakasin ang kooperasyon at masiguro ang regional stability kasama ang malalaking bansa sa Asia. Noong November 2023, lumahok din ng China sa naval drills kasama ang Pakistani Navy sa Arabian Sea. Ayon sa Global Firepower, ang Pakistan ay may 114 naval assets na kapag pinagsama sa 57 ng Saudi Arabia ay magdadala ng kabuuang assets ng China sa halos 1,000 kung magsama-sama ang tatlong bansa. Masama pa rito para sa Japan, noong November 2023 din, nagsagawa ang China ng joint military exercises kasama ang 5 mas maliliit na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ito ang Thailand, Cambodia, Vietnam, Malaysia at Laos. Ang exercises na ito ay kinabibilangan ng land at sea-based operations na nakatuon sa countering pirates at terrorism. Ang headline dito ay ginagamit ng China ang mga ito upang palakasin ang ties sa mas marami pang bansa, kahit na mas maliliit na players sa naval might na maaaring makatulong sa kanila kung sakaling pumasok sila sa digmaan laban sa Japan. Ang battle sa kooperasyon ay mahirap tawagin dahil parehong gumagawa ng matatalinong hakbang ang Japan at China upang palakasin ang kanilang sariling navies sa tulong ng iba. Gayunpaman, malamang na mangunguna ang Japan sa alliances. Sa dami ng ginagawa ng China upang palakasin ang ties sa mas maraming bansa, ang Japan na nagtatrabaho kasama ang US ay nangangahulugang may isa itong malakas na navy sa kanilang panig, kasama ang ties nito sa South Korea na nangangahulugang maaari itong tumawag sa isa sa pinakamodernong navies. Ngunit wala itong halaga kung magpapakawala ng nuke ang China sa Japan. Walang nuclear capabilities ang Japan, sa kabila ng offers mula sa US at UK na ibahagi ang mga lihim ng paggawa ng nuclear submarines. Ngunit noong 2023, nagpakilala ang China ng nuclear-capable subs sa kanilang fleet sa unang pagkakataon. Ayon sa isang Pentagon report na sinuri ng Japan Times, ang mga vessels na ginawa ng China mula noong May 2022 ay nagresulta sa Type 93 B-guided missile submarines na nuclear-powered. Bukod pa rito, ayon sa isang Reuters report, noong April 2023, ang Jin-class ballistic missile subs ng China, lahat ay capable ng paglulunsad ng nukes, ay nasa constant patrol sa South China Sea. Nakakatakot ang mga subs na ito. Ang mga ito ay may ballistic missiles na may sapat na range upang tamaan ng US, kaya't ang Japan ay hindi problema. Kung sakaling mag-umpisa ang isang naval battle sa pagitan ng dalawang bansa at maging pabor sa Japan at mga kaalyado nito, palaging may option ang China na gamitin ang kanilang submarine fleet upang atakihin ang mainland ng Japan. At kung talagang lumala ang sitwasyon, maaari itong pumunta sa nuclear option. Sa huli, ang nuclear capability ng China ang nag-flip ng timbangan pabor sa kanila. Mayroon silang mas malaking navy at ang laki ng kanilang fleet ay historically napatunayang pangunahing factor sa naval victories. Bukod pa rito, ang kanilang training ay rigorous. Kahit na ang Japan ay gumagawa ng hakbang patungo sa modernisasyon at cost efficiency, ang kanilang mga vessels ay higit na katapat ng halos anumang barko sa dagat. Ang trump card ng Japan ay ang kanilang alliances sa US, South Korea at iba pang Western partners. Ngunit kahit na maaaring hindi ito sapat upang iligtas sila dahil sa matalino at masigasig na trabaho ng China sa pagbuo ng kanilang sariling regional influence nitong mga nakaraang taon. Kaya sa tingin namin, ang China ang lalabas na panalo. Pero ano sa tingin ninyo? May ilang naval tricks ba ang Japan na maaaring makatulong sa kanila na mapagtagumpayan ang dami ng China? O sa tingin ninyo ay malalampasan ng China ang Japan sa naval front, lalo na't may banta ito ng pagpapakawala ng nuclear weapons? Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note,
walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is inapprove nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yon ng 2,000 pesos. So yung 300 pesos, parang sinubukan ka lang nila. Ngayon, kung binayaran mo yon, tataasan nila yung loan amount na pwede mo makuha. 2,000 pesos. Tapos pagkatapos ko mabayaran ng 2,000 pesos, ang next loan amount naman ay 5,000 pesos. Talagang nagle-level up siya, no? Habang binabayaran mo siya. Habang nakikita nila na good payer ka naman. At hindi ka nalilate sa due date mo. Pero ngayon, nabalitaan ko, medyo stricto na ang mabilis cash. Dahil dito, pag nag-advance payment ka, it's either mabawasan yung credit limit mo or hindi ka na nila pag-reloanin. Di ba kakaiba yun? So yun yung ano nila. Siguro dahil hindi sila tutubo sa penalty mo, no? Kaya ganun ang nangyari. So kung may naka-experience sa inyo ng ganito, i-comment nyo naman sa comment section para malaman namin. At dito nga pala, nakakatuwa kasi kung magkano yung inilagay mo na sahod mo, is yun din ang magiging basihan nila kung magkano yung credit limit na ibibigay sa'yo. Ako kasi, ang inilagay ko is nasa 20,000 pesos lang. Hindi ko sinabi ang tunay kong kinikita para masubukan lang ang loan na ito. So ayun, kaya ang binigay sa akin na credit limit for the first time user is 300 pesos. Kaya kung maliit lang din yung inilagay nyong sahod sa kanila is baka 300 pesos lang din ang ibigay nila sa'yo. Kaso nga lang, mayroong update dito kay Mabilis Cash. Siya ay subject for data privacy app na complaints.